Ang pag-inom ng kape ay isang pangkaraniwang kasanayan para sa maraming tao sa buong mundo at mayroon itong parehong mga benepisyo at potensyal na mga disbentaha. Mahalagang uminom ng kape sa katamtaman at magkaroon ng kamalayan sa mga epekto nito sa iyong katawan at pangkalahatang kalusugan. Narito ang isang paglalarawan ng mga benepisyo at potensyal na negatibong epekto ng pag-inom ng kape. Unahin natin isaad ang benepisyo ng pag-inom ng kape. Pagiging alerto. Ang kape ay naglalaman ng caffeine, isang natural na stimulant na maaaring makatulong sa pagtaas ng pagkaalerto, konsentrasyon at kalinawan ng isip. Makakatulong ito na labanan ang pag-aantok at pagbutihin ang pag-andar ng isip. Pinahusay na pisikal na pagkilos, maaaring mapahusay ng caffeine ang pisikal na paggalaw sa pamamagitan ng pagtaas ng mga antas ng adrenaline na maaaring mapabuti ang tibay at lakas sa panahon ng pag-ehersisyo o mga aktibidad sa atletiko. Nabawasan ang panganib ng ilang mga sakit. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang katamtamang pagkonsumo ng kape ay maaaring naugnay sa isang pinababang panganib ng ilang sakit, kabilang ang Parkinson's, diabetes type 2, at ilang uri ng kanser. Mood enhancement. Maaaring magkaroon ng mood-boosting effect ang kape sa pamamagitan ng pagtaas ng release ng mga neurotransmitters tulad ng dopamine at serotonin na potensyal na binabawasan ang panganib ng depression at pagpapabuti ng pangkalahatan. Mga benepisyo sa panlipunan at pangkultura. Ang kape ay kadalasang nagsisilbing inuming panlipunan at pangkultura na pinagsasama-sama ang mga tao para sa mga pag-uusap at nagpapaunlad ng pakiramdam ng komunidad. Kung may positibong epekto sa katawan ng tao ang kape, ngayon naman ay tatalakayin din natin ang negatibong epekto ng sobrang pag-inom nito. Insomnia o di pagkatulog. Ang labis na pag-inom ng caffeine, lalo na sa susunod na araw, ay maaaring makagambala sa iyong kakayahang makatulog at manatiling tulog na humahantong sa insomnia at pagkagambala sa mga pattern ng pagtulog. Pagkabalisa. Ang ilang mga individual ay maaaring maging sensitibo sa caffeine at nakakaranas ng mas mataas na pagkabalisa, nerbiyos, o pagkabalisa pagkatapos uminom ng kape. Hirap na tunawan, ang kape ay acidic at maaaring makairita sa lining ng tiyan, na posibleng humantong sa paghihirap sa pagtunaw, acid reflux, o gastritis sa ilang individual. Dependency at withdrawal. Ang regular na pag-inom ng kape ay maaaring humantong sa pag-asa sa caffeine na may mga sintomas ng pag-withdraw tulad ng pananakit ng ulo, pagkapagod at pagkamayamutin kapag nabawasan o biglang huminto ang paggamit ng kape. Pagtaas na tibok ng puso at presyon ng dugo. Maaaring pansamantalang itaas ng caffeine ang tibok ng puso at presyon ng dugo na maaaring maging problema para sa mga individual na may mga kondisyon sa puso o hypertension. Kalusugan ng buto. Ang labis na pagkonsumo ng kape ay naiugnay sa isang bahagyang pagbawas sa pagsipsip ng calcium na maaaring makaapekto sa kalusugan ng buto, bagaman ang epekto ay karaniwang itinuturing na katamtaman. Pagmamansa ng ngipin. Ang kape ay kilala na nakakabahid ng ngipin na maaaring makaapekto sa hitsura ng iyong ngiti sa paglipas ng panahon. Mahalagang tandaan na ang mga individual na tugon sa kape ay maaaring mag-iba ng malaki. Ang itinuturing na katamtaman o labis na dami ng kape ay nag-iiba din sa bawat tao. Sa pangkalahatan, ang katamtamang pagkonsumo ng kape ay itinuturing na ligtas para sa karamihan ng mga nasa hustong gulang at maaaring magbigay ng ilan sa mga benepisyong nabanggit sa itaas ng hindi nagdudulot ng makabuluhang negatibong epekto. Gayunpaman, kung mayroon kang mga partikular na alalahanin sa kalusugan o pagiging sensitibo sa caffeine, ipinapayong kumonsulta sa isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan upang matukoy kung anong antas ng pagkonsumo ng kape ang angkop sa iyo.